Naghain na ng patong-patong na reklamo si Manila Vice Mayor Isko Moreno sa Napolcom at Ombudsman laban sa mga pulis na umaresto sa kanya at mga kasamahang konsyal dahil sa kanilang pabingo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa National Police Commission, reklamong grave misconduct at abuse of authority ang sinampa ni Manila Vice Mayor Isko Moreno laban sa 31 pulis Maynila na nagpahinto sa kanilang bingo game nitong Sabado at umaresto kay Moreno at ilang konsihal na kaalyado. Kasama niyang isinumite sa Napolcom ang CD na naglalaman ng videong ito na patunay raw na walang perang taya o papremyo sa naturang bingo game sa Santa Cruz, Maynila. Sa Ombudsman naman, nagsampa ng hiwalay na reklamo ang kampo ni Moreno para sa umunay robbery with violence against or intimidation of persons, grave coercion, unlawful arrest, perjury incriminating innocent person, at arbitrary detention. Pero sa 31 pulis Maynila, ang tanging pinangalanan sa reklamo sa Ombudsman ay si Inspector Eduardo Morata na nagsabing sinuntok-suntok daw siya sa braso ni dating Pangulo Joseph Estrada nang magkita sila sa opisina ng piskal nitong linggo. Unang-unang tinanong si Inspector Morata kung ito ba ay may wager, ito ba ay may taya. Ang sabi po niya, may anonymous caller raw nagbebenta raw po sila Vice Mayor ng 10 pesos. So, nung nakita namin yung kasinungalingan niya, ay talagang karumal-dumal. Pinanindigan naman ni Morata ang kanyang kwento tungkol sa kaguluhan sa pabingo at maging sa umunay pagsuntok ni Estrada sa kanyang braso. Ginagawa lang daw niya ang kanyang trabaho. Hindi po niya ako sinuntok talaga sa mukha. Hindi rin ako sinuntok sa tagiliran. Pero ito pong kamay ko na to, ginaganon-ganon niya. Sinasabi niya sa akin ng pabulong na naiintindihan ko na at naririnig ko na sinasabi niya sa akin, magsabi ka ng totoo Yung totoo lang sabihin mo, tanda ko ang pangalan mo. Nangako naman ang tulong si Manila Mayor Alfredo Lim para sa mga pulis Maynila. Tutulungan ko naman yung mga pulis. Bibigyan ko sila ng abogado at didepensa sila dahil naniniwala ako, tumutupad lang sila sa tungkulin. Ang hinaharap namang kaso ng grupo ni Moreno sa Manila City Prosecutor's Office, kabilang ang illegal gambling, assault, resisting arrest, obstruction of justice at violation ng Code of Ethical Standards for Public Officials na pinag-utos na ni Secretary Laila De Lima na ilipat sa DOJ Main Office at hawakan ng State Prosecutor para hindi raw ma-impluwensyahan o ma-pressure ang mga piskal. Sa ilalim ng Presidential Decree 1602, kabilang sa itinuturing na illegal gambling ang bingo. Nakasaad din sa batas na ipinatupad mula noong Reming Marcos na itinuturing na illegal gambling ang isang laro kapag ito ay game of chance or skill, kapag may wager o taya, o kung may mga bagay na may halaga na pwedeng itaya o tamaan. Paniwala ni Mayor Lim na isang abogado, maituturing daw na illegal gambling ang pabingo ng grupo ni Moreno na dinuluhan daw ng 2,000 katao. In-offer nila ng price na 5,000, 10,000, 15,000. Abay, siyempre, dadagsain ng tao yun. Yung 2,000, magkakamag-anak ba yun? Magkakasya ba yun sa loob ng bahay? Ay, bakit nasa karsada na sila? Git naman ni Moreno, paano raw ito maituturing na illegal gambling gayong wala umanong pusta o taya at nasa pribadong lugar pa raw sila? Wala po kami nilabag na batas. Ang binggong ginawa ng mga konsyal na nirespondihan ko ay binggong pampasaya, funfair, libre, walang bayaran. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ang mga pabingo gaya halimbawa ng sa mga mall ay dapat may permit mula sa kanila. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.